Patuloy ang pagdating ng tulong para sa mga nilindol sa Cebu sa gitna ng kanilang pagbangon at pagluluksa para sa mga nasawing kaanak. Mula sa San Remigio, Cebu, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Ivan, paggabi na, pero nakita mo at marami pa ring mga tao ito sa kalsada, sa highway dito sa San Remigio. Umaasa sila na kapag may humintong mga sasakyan ay mabibigyan nga sila ng tulong. Narating din natin, Ivan, yung malalayong lugar na naapektuhan nga ng lindol at sila naman doon ay humihiling ng tulong para makumpuni ang kanilang mga nasirang mga tahanan. Larawan ng matinding pinsala ng lindol ang dating paraiso ni Mang Robinson sa paanan ng bundok sa Sitio Tigib, Barangay Gaway-Gaway sa San Remigio, Cebu. Nang magka-landslide, tinangay ang bahay nila at ngayon di na mapuntahan. Wala raw bitak yung bundok dito sa lugar na ito, pero dahil nga napakalakas ng magnitude 6.9 na lindol, talagang bumagsak po yung malalaking bato at lupa mula dun sa taas. At makikita natin yung mga bahay dito na dating nasa gitna ay napunta na dito. Marami dyan sa kanila ay nawasak at hindi na pakikinabangan. Kaya naman tulong po ang hiling ng ating mga kababayan dito. Wala na. Paano wala tayong magawa? Paano po kayo magsisimula? Malapit na rin ang Pasko. Wala kayong gamit? Oo nga. Saan kami kukuha ng pangano? Wala kami trabaho. Naharangan ng sapa sa ilalim ng bundok, ilang bahay ang nawasak o tuluyang bumigay. Sa Barangay Lambusan, nawala na nga ng bahay si Adonis. Pumanaw pa ang kanyang 86 anyos na lola na nadaganan ng pader. Kinig mo ka ngayon. Sorry kayo na, wai ka na muna kuha gid. Problema pa sa San Remigio, ang mga sinkhole na sa huling bilang ng LGU ay mahigit 32 na. Cebu is made up of limestones. Yung limestones, nadidissolve yan and breaks easily kapag may ulan. Although, of course, it would take several hundreds of years bago totally ma-erode. Ayon sa PHIVOLCS, i-refer daw ang mga ito sa pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau. Sa bayan ng Tabuelan, walang patid ang paglabas sa pantala ng mga truck na may kargang relief goods. Ilang kabataan ang tumulong sa pamamahagi ng relief goods. Ang ilang organisasyon nakarating pa malapit sa natipak na bundok makapaghatid lang ng tulong. Ang kagawad ng Barangay Cantubaon na si Orlando Mendoyo Sr. nadaganan ng gumuho ang bagong gawa nilang bahay na ipinatayo ng anak na OFW. Ang mga kaanak magpapaskong wala ang kanilang padre de familia. Wala pa migini may baog unsay among buhaton asa mi magsugod ana nga wala gyud 0-0 gyud. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy ang kanilang verifikasyon sa bagong tuklas na fault na nagdulot ng lindol sa Cebu. Natagpuan ito sa Sitio Look, Barangay na Ilon sa Bogo. Ang tawag natin sa fault na to would be the Bogo Bay Fault. Una nilang namapa ang halos 200 meters, pero gumamit sila ng drone and they were able to see around 1.5 kilometers of ground fracture features. Ivan, ayon nga sa PHIVOLCS ay magpapatuloy pa yung mga nararamdaman namin dito ng mga aftershocks. Kaya naman iba yung pag-iingat pa rin ang ipinapayo nila lalo na dito sa mga nasa Northern Cebu. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Ian Cruz. Kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, plano ng Pilipinas at Japan na balikan muli ang pag-aaral tungkol sa The Big One o ang pinangangambahang malakas na lindol sa Metro Manila at karating probinsya. Nakatutok si Katrina Son. Taong 2004 nang ilabas ang Earthquake Impact Reduction Study for Metro Manila, isang pag-aaral na ginawa ng Japan International Cooperation Agency o JICA, kasamang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Dito, tinalakay ang pinsala na maaring maidulot sa Metro Manila kung makararanas ito ng malakas na lindol. Pinag-aralan din dito ang Master Plan o Action Plan para sa mas ligtas na Metro Manila. Base sa pag-aaral, kung magkakaroon ng paggalaw sa West Valley Fault at magkakaroon ng pagyanig na aabot sa magnitude 7.2
Aabot sa 40% ng kabuuang bilang ng mga residential building sa Metro Manila ang magko-collapse o maapektuhan. Maaring umabot sa 34,000 ang masawi habang nasa 114,000 injured. Maaari rin daw na madagdagan pa ng 18,000 ang maaring masawi, bunsod naman ng mga sunog kasunod ng pagyanig. Ngunit dahil 2 dekada na ang nakalipas mula ng gawin ng pag-aaral. Next year, we will revisit the study. In fact, may ongoing talks na ngayon with JICA, OCD, DOST, and of course, opisina namin. Mahalaga raw na matingnan muli ang pag-aaral dahil marami na ang naging pagbabago sa Metro Manila. Dumadami na yung mga buildings natin, dumadami na rin yung population, and titingnan din natin kung may effect ba yung mga retrofitting na ginawa ng DPWH, yung mga private organizations. They also retrofitted their buildings. So kung may impact, kung na-reduce ba yung maging casualty, kasi nga people are now more aware than before. Base sa mga bagong pahayag ng DOST, posible nang umabot sa 50,000 ang maaring mamatay sakaling tumama ang isang 7.2 magnitude na lindol sa Metro Manila habang 20,000 ang masasaktan. Tuloy-tuloy ang information dissemination ukol sa mga dapat gawin sakaling lumindol sa Metro Manila. Tinanong din namin ang iba kung alam ba nila ang gagawin sakaling may pagyanig. Magano po sa ilalim po ng lamesa. Kukunin ko yung hilain ko yung PWD ko. Lalabas kami kahit wala na kaming makuha. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Tulong sa mga kababayang Cebuano ang layong tugunan ng website na binuo ng ilang estudyante kasunod ng lindol. Nakatutok si Nico Wahe. 5 araw matapos yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Northern Cebu, marami pa rin ang kailangan ng tulong mula sa pagkain, tubig, hygiene kit at mga pwedeng magamit para makapagsimula ulit. Yan ang naging inspirasyon ng mga IT student ng University of Cebu na sina Clint, Adrian at Vince para buuin ang Cebu Calamity App. Yung mga nakikita naming mga Facebook post, sinasaad doon na bakit dito sa lugar namin hindi pa umaabot yung mga relief goods, yung mga donations hindi pa umaabot dito. Pwedeng mag-request ng tulong na kailangan sa website. Mailalagay rito ang eksaktong lokasyon. Nandito po din yung longitude and latitude, yung coordinates, at yung mga relief items na kailangan nila, yung people, estimated number of people sa lugar na yan, yung contact number, then yung urgency level. Dahil sa kanilang website, pinatawag sila ng Cebu Provincial Government para makatulong sa relief operation. We have added a button that you will be redirected to their website. You will then know if ilan na yung mga lugar na napuntahan ng ating Cebu Province. Ang aming new feature is about validation and verification with the help of the Cebu Province IT team. Patunay raw ito na kahit estudyante lang, may magagawa para makatulong. Since wala talaga kaming pera, ginamit na lang talaga namin yung skills namin na para makakontribute. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.